came under the radar when she joined the initial batch of Starstruck, ang artista search ng GMA Network. In 2004, she received the Most Promising Actress Award from the Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation, and since then has wowed us with remarkable performances both in film and in television. A stunning beauty and an impressive talent, she's definitely a welcome addition to TV5's growing list of stars. She is Nadine Samonte, ang ating bagong kapatid. This afternoon's Paparazzi PressCon Express, let's get intimate with Nadine as she shares her inspirations and bears her aspirations. Nadine Samonte, live. Ang pinakabago po naming kapatid dito sa TV5, ang napakagandang Miss Nadine Samonte. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi ka ba naninibago? Konti po. Konti lang, di ba? Napakagandang bata nito. Grabe. Thank you po. We should welcome her because this is her first time. Yes, bagong kapatid. Bagong kapatid. Yes. Welcome, Okay. welcome. Thank you so much. Thank you po. Marami nang magaganda dito ngayon. Okay, Jun Lalin, unang babato ng tanong. Nadine, in the past kasi, no, lahat ng shows mo, lahat ng roles mo, okay, naging okay siya, no? Bida or bida kontra bida, okay siya. Ngayon, ipapackage ka na sa serious actress na leading lady talaga. Hindi ka ba nakakaramdam ng pressure? Thank you po. Actually, nakakaramdam naman po ako ng pressure. Kasi first time first network, first na mahay-mahay pa ng konti. Pero po, I trust naman the network. So, okay naman po. And kasi dito po, it's a different atake naman and different role. Tapos different network. So, it's a very big pressure for me, pero okay naman po. I'm just taking it easy and fun lang. Okay. 92.3 News FM, Richard Pinla. Wasto? Naku, wasto. Siyempre, Nadine, welcome sa kapatid. Thank you po. Pinasok mo ang showbiz, di ba, para sa pamilya mo, para makatulong ka. Pero ano yung nag-convince talaga sa'yo para ituloy ang pag-arte? Actually po, it's for my family din po. At first, hindi ko po talaga forte itong pag-aartista. So, parang nag-start po ako as print ads, commercial. Then after that, parang, syempre, to tell the truth, nagkaroon naman po kami ng financial problem. So, doon po nag-start yung pagpasok ko po sa pag-aartista. Then after that, parang habang ginagawa ko siya, parang doon ko natutunan na mahalin yung trabaho ko. Yes. And so, after that, parang dire-diretso na. So, fun na, happy, I love my work, I love what I'm doing. So, okay naman po. At nakatutulong pa Ang siya sa sabi niya, pamilya hindi niya akala yung forte niya. Pero I directed her one time. Magaling. Madali. Oh. Madali turuan. Okay. Thank you po. Mo, sino susunod natin mo? Of course, let's go to Mario Labad. Mario. Mario Labad. Hi. Maraming lumipat dito sa Channel 5 at naging very happy sa kanilang respective careers. Ano talaga ang tulak sa'yo? Bakit mo tinanggap ang offer ng Kapatid Network? Thank you. For that question, syempre before everything else, I would like to thank muna syempre ang GMA for giving me this, for being me as Nadine Samonte. Sila po ang dahilan kung bakit syempre ako naging ganito At nakilala. At nakilala po. And kung bakit din siguro ako napunta rito as bilang Nadine Samonte. And syempre gusto ko rin po magpasalamat sa TV5 kasi they trusted me na parang may nakikita sila sa akin na ikinatutuwa ko naman po kasi parang it's a big responsibility for me. So, ang para sa akin po, lumipat po ako, it's because the network is still young and I wanted to grow with them. Oh, di ba? Ganda. Talagang welcome. Okay, Katlin Darapadas. Nadine, minsan sa buhay mo kasi naging bahagi si Oyo Soto, di ba? At lately, na-meet mo na rin yung kanyang pinakasalan, si Christine. Kung sakasakali ba na magkakaroon na project na magkakasama kayo ni Oyo, tatanggapin mo ito sa TV? Of course naman po, kasi trabaho lang naman po yan Kaya okay naman po para sa akin. And good luck. Okay. At si Charlie Lozo Aguilar. Anong ina-expect ngayon ng mga viewers ngayong narito ka na sa Kapatid Network? Anong maaasahan nila, Nadine? Anong maaasahan? Para sa akin po, just wait and see. Wow.
Susurprise ko na lang po Meron ka kayo. nang gagawin, nag-story conference na kayo nung Opo. Friday, ano? Kayo, Yeah, no? I don't know, pero malaking challenge para kahit kaninong artista, yung role na gagampanan niya, Opo. mabigat. Ang pagkakaalam ko Mabigat. po, Tita Christy, siya yung show nila ang papalit sa babaeng hampas lupa. Ayun. So, galingan mo, iha. Alam mo Thank naman ang you. pressure, babae ang pasluma, Opo. talagang Yan. nagpatuktok. Okay. Thank you So, po. ito yung pagkakataon para minsan pa, pasalamatan mo ang mga taong naging dahilan kung bakit ikaw ay naging ikaw. Yes, syempre bago ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat syempre sa home network ko before, which is on GMA. Thank you for bringing me as this one, as for having trust on me before. Thank you so much. And syempre, gusto ko rin magpasalamat sa TV5 for trusting me like this. And syempre, sa likod nun sila Mommy Edlene, Sir Percy, Miss Luella, Miss Mau. Thank you so much. Sobrang, ang laking pressure po para sa akin, pero thank you. Thank you at pinagkakatiwalaan At ko. welcome sa TV5. Thank you. Okay, maraming salamat. Salamat sa iyo, Nadine. At syempre, maraming salamat din po kina AJ Alberto, Maya Jones, and June Parcero of Bambi Fuentes, Tita Ellen Leasing of Ellen Skincare, JP Samson of 52 West Cars, RC Hernandez of Twin Princess Gems, Pedro Mall, Green Hills, Glutamax, Dr. Rinaldo David of David Surgery Center, Hammerhead, Moose Gear, Mama Bing Perez and Elvi Torres, and Tito Manny Garcia. Magandang hapon po sa inyong lahat. And Mo! Yes, paparazzi would like to thank Wellworth Party Balloons, Thistles and Blooms, Fernando's Bake Shop, Aquabest Placenta. I'd like to thank Vicky Bello, 819 Bello, Indigo Salonke, June Gold, Jim Glorieta. You can follow me on Twitter, twitter.com/DJ Mo Twister, also in sogo.com. Kaloloka ka na naman. Pabilis magsalita, Alice. Oo nga, parang typewriter. Ako naman, I'd like to greet Dr. Maylene Javier and also Paolo Sunga. Happy birthday. I'd like to thank Headzone and JMA Jewelry at Edgy Shangri-La and Shinagawa Philippines, and also to VJ Floresca for my outfit and AJ Alberto for styling me today. Uy, si AJ Alberto talaga. Zoren! Wala lang. Ano, Full lang ako dapat dito. meron kang pasasalamatan. Si Carmina, ang yung stylist. Diba? Oh my God. Wala. Papa-thank you lang ako sa inyo for having me here. At maraming salamat dahil nandito kang muli. You know? Okay. At babalik pa rin po ang Paparazzi Showbiz Exposed. Miyerkules, June 22. Sa tanghalang Nicanor Abelardo sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ginanap ang ika-72 taong anibersaryo ng pelikulang Pilipino na pinamagatang Pinilakang Tabing Handog sa Pelikulang Pilipino sa pamumuno ng MOEL Fund, katuwang ang Film Development Council of the Philippines, CCP at TV5. It's a one-night gala written by Floy Quintos and directed by Chris Miliado. And it's about the history of Philippine films in its 92 years. So, itatrace nito yung history of Philippine movies as founded by Jose Nepomuceno, yung lolo ni Paeng Nepomuceno who's here with us tonight, no? Yung evolution niyan from one era to another, and this will be done in song and dance and narratives and audiovisual presentations. Dumating sa nasabing pagtitipon ng ilan sa mga kilala at tinitingalang pangalan mula sa mundo ng showbiz at politika upang ipakita ang kanilang suporta para sa pelikulang Pilipino. Ako nagtatag nito MOEL Fund. Well, ako ay masaya dahil sa ang ating itong ating 92nd anniversary ng ating Pinilakang Tabing. At masarap gunitin yung mga nakaraang kasaysayan ng ating Pinilakang Tabing. Masaya at the same time malungkot dahil yung ating kasalukuyang industriya ng pelikula ay pahina ng pahina, kaya kailangan siguro ay magsikap lahat tayo at ang ating pamahalaan, humingi tayong tulong na bigyan ng proteksyon ang ating industriya ng pelikulang Pilipinas. I hope the industry lives up to its potential. I'm very grateful to MOEL Fund na talagang it's really an honor na naging producer ako because of MOEL Fund. Well, isang malaking bagay siguro yung nagawa natin instead of 30% yung amusement tax, naging 10% na lang. So, malaking bagay yun na nagawa natin. At
parang yung maengganyo ulit yung mga producers na mag-produce ng mga magagandang pelikula. Napakaswerte ko na naging bahagi ako nung golden years of Philippine cinema. In fact, nataon na ako yung kasama ako dun sa mga panahon na yon. Kaya napaka-swerte ko talaga. I started in the movies, wala pang TV show noon. So, it's very, very important. Everybody should attend and should be here. Kami ang original na lumabas dito sa Cultural Center. At isa rin ako sa sumulat ng translation, 1969. I'm so happy dahil this event will motivate the young filmmakers. Patuloy niyo po sanang tangkiligin ang pelikulang Pilipino para patuloy itong mabuhay. Sana lumakas kasi right now parang puro indie films ginagawa natin. Sana lalong lumakas ang film industry ng Philippines para mabigyan din kami ng chance sa new generation ng television era. Well, sana sana umangat na uli yung industriya kasi masyado nang apektado yung mga manggagawa, walang trabaho. Mula noon hanggang ngayon, ay patuloy pa rin ang pagyabong ng sining ng pelikulang Pilipino. Malaki ang naging kontribusyon nito upang lalo pang pahalagahan ang kulturang Pinoy, kaya naman patuloy natin itong suportahan at pagyamanin. Next take, Best of the Best. Robin Padilla, pinaghahandaan nga bang makabangga ang pelikula nila Bong, Vic at Ai sa 2011 Metro Manila Film Festival? Ang kanyang kasagutan dito at sa iba pang mga issue mamaya na.